Good morning, good morning. Tingnan natin ang magandang sikat ng araw. Ayan na. Good morning, second day of seeing you, little white butterfly. May i-share ako sa inyo. Mensahe sa akin ng Panginoon ngayong umaga na nagpalaya sa akin, nagpaligaya sa puso ko. Sa John chapter, babasahin ko sa John chapter 15 verses 14 to 15. Kayo'y aking mga kaibigan, sabi ni Jesus, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. So yun yung pinalalaya tayo ng Panginoon sa pagkaalipin at tinuturing na niya tayong mga kaibigan. Ano ba yung alipin sa buhay na to? Ang alipin sa buhay na to yung sinasabi nga dito sa Biblia na hindi nalalaman ng alipin yung ginagawa ng kaniyang Panginoon. Tagasunod lamang siya. Siya ay may mga pagkakataon na nakakaramdam ng takot. Takot sa kanyang amo, takot sa kanyang trabaho na baka hindi niya magawa ng mabuti, na kulang ang kanyang kaalaman, o sa kanyang mga katrabaho, sa kanyang mga kapaligiran, na marami siyang mga ikinatatakot o maaaring ikinasasama ng loob minsan, o may kinagagalit o nagdudulot sa kanya ng alinlangan. So yun yung alipin, yung tagasunod at maraming mga dinadala sa kanyang puso na ayaw niya ng sinong tao naman ang may gusto ng lagi tayong may dalang takot. Pero ang sabi ng Panginoon, inari na niya tayong mga kaibigan kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Bilang kaibigan, andun yung pag-ibig ng Panginoon, andun yung pagbibigay sa atin ng lahat ng kaalaman na kailangan natin. Bilang alipin din kasi, nakakaramdam tayo ng kabigatan sa ating mga trabaho, sa ating mga katungkulan. Minsan may pressure, may stress, yun yung alipin. Pero pag sinabing kaibigan, ikaw ay binibigyan ng pag-ibig, ng kalayaan, ng kaalaman, ng pagtanggap, ng kasiyahan. Ayan ay bilang kaibigan. So, paano natin naalisin yung takot? Yung mga hindi mabuting damdamin na dala ng pagiging alipin sa umaga pa lang. Dami na nating katungkulan sa mundo. Dami nating katungkulan na iniisip sa pamilya natin, sa sarili natin. Ito ay sa patuloy na paggawa ng mga ating mga banal na gawain. Sa patuloy na pagbibihis natin kay Kristo sa ating mga buhay. Sa una kasi nararamdaman natin mabigat yung krus na pinapasa natin sa araw-araw. Kung tayo ay may malubhang sakit, kung tayo ay nasa gitna ng kahirapan, kung tayo ay napapagod sa ating mga gawain, kailangan tayong humarap sa Panginoon. Alisin natin lahat ng mga takot, ng mga pangamba, ng mga nararamdaman natin na pagiging guilty o judgment sa sarili natin, sa ibang tao, mga kahihiyan na nararamdaman natin, mga paninisi sa sarili natin, sa ibang tao, ihinto natin at
mahalin natin yung mga sarili natin. Alisin natin yung mga damdamin na yan, mga isipin na yan, sapagkat hindi yan mapagmahal para sa ating sarili. Alisin natin yung mga nakakatakot na paniniwala na nasa likod ng isipan natin, tulad ng mga multo, mga aswang, mga mangkukulam, lahat ng mga natutunan natin simula pa nung bata na tumatakot sa atin. Kahit sa kapaligiran natin, yung mga puno, takot tayo dati sa mga balete, sa malaking puno ng akasya. Ramdamin natin sa puso natin ano yung mga kinakatakot natin. At kailangan nating i-give up lahat sa harapan ng Panginoon. At magtiwala sa Panginoon. Ganon din yung mga takot natin sa sakit, sa cancer, sa iba't ibang uri ng mga virus na pwede tayong mahawa, sa mga pagsasama-sama natin, sa pamilya, mga kinakatakot natin, sa mga paghihiwalay, sa mga pagkawala ng mahal sa buhay, sa mga mabibigat na katungkulan natin, sa mga kapatid o sa mga anak o sa mga asawa, naisip natin, yung mga hirap ng gawain natin, kailangan nating alisin lahat. Pikit natin yung mga mata natin, isipin natin yung minamahal, ramdamin natin yung pagmamahal mula sa puso natin na lumalaki ng lumalaki, kung ano man yung kinakatakot natin, kung ano ba yan, puno ba yan, sabi nila marami daw na engkanto dyan o ano. Mahalin natin yung punong yun, sa isip natin, sa puso natin, ibukas natin yung puso, mahalin natin, o sa isang kapatid, mahalin natin. At sa habag ng Panginoon, mararamdaman natin yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Kanya, na inukit niya sa puso natin, simula pa nung mga espiritu pa lang tayo, na pinanganak tayo. Sa John chapter 15 verse 17, may sinasabi din na ito, ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na maghari sa puso natin yung pag-ibig, pagtanggap, pagpapatawad. Dito rin sa chapter 15, verse 11, ang sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ano ba yung kagalakan, yung kasiyahan? Yung kapag may ligaya sa puso natin, walang puwang ang takot, ang galit, ang pangamba, ang alinlangan. Kaya yun ang iniiwan sa atin ng Panginoon, yung pag-ibig. At yun ang piliin natin lagi kapag meron tayong nararamdaman na anumang ayaw natin sa puso natin. Piliin natin lagi yung umibig at magiging masaya tayo. Maalis lahat ng mga hindi natin gustong maramdaman. Yung mabigat, gumagaan, sumasaya, nagiging makulay yung paligid, nagiging bago ang ating mga lakas, ang ating mga sigla. Kaya nga, mahalin lahat. Lahat ay nilikha ng Diyos. Unawain lahat, patawarin lahat, palayain lahat, magpatuloy araw-araw sa pag-abot kay Kristo, sa pagbibihis ng kanyang damit. Lalaya tayo sa pagkaalipin. Hanggang sapitin natin yung kaisipan at pakiramdam, pananalig, na malaya tayo, na kahit sa harapan ng Panginoon, hindi tayo alipin, hindi tayo napipilit, hindi tayo napapagod, kundi malaya tayo at masaya lahat ng gawain natin. Na yung gawain natin sa harap ng Panginoon ay hindi na nagiging katungkulan, kundi nagiging mga gintong gawain, nagiging mga gintong lalakaran natin na kapag ginawa natin yun yung laging magpapasaya sa atin, magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapagaan ang buhay natin. Yun ang kalooban sa atin ng Panginoon. Kasi andun din sa John chapter 15, yung pagpapatawad ng Panginoon. Doon sa verse
3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kaya yung pagpili sa pag-ibig, sa kaligayahan, sa kagaangan ng buhay, na yun yung nagpapalaya sa atin. Pag naramdaman natin yun, ibig sabihin, nilinis na tayo ng Panginoon. Yun na yung katunayan na pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis na tayo, na karapat-dapat tayo. Kaya, sa tuwi-tuwi na kailangan nating gawin yung mga gawain natin, yung paglalagak ng ligaya natin sa Panginoon, hindi natin siya kinalilimutan sa lahat ng tinatangkilik natin ay pinagkakaloob niya sa atin, na Panginoon ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Sa verse 16 to 18, ito rin yung sinasabi, O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod na anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga tali. So yun yung nagpapalaya sa atin. Sa hindi natin gustong mga damdamin o yung sa bigat, kinalag ng Panginoon ang mga tali natin. Sa pamamagitan ng pag-ibig na inutos niya sa atin at pinipilit nating lakaran na para sa atin yun, para sa ating buhay. Kaya sabi ko, aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. So, patuloy tayong tatawag sa Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Sa pagbabayad natin ng panata sa Panginoon, hindi yun para sa Panginoon, kundi para sa atin, na araw-araw tayong tumatawag sa Panginoon, araw-araw tayong nakakaramdam ng pag-ibig, araw-araw tayong nakakaramdam ng kagaangan, araw-araw nating pinipilit na naramdamin yung pag-ibig at nagtatagumpay tayo hanggang sa magtumibay na tayo. Tumibay na tayo ng tumibay sa harap ng Panginoon hanggang mabis na natin yung pagiging Kristo niya. At yun na yung magbibigay sa atin ng lubos na kaligayahan sa araw-araw. Ano man yung mga sitwasyon ng buhay natin, hindi natin yun binibigyan ng bigat o sa buhay natin. Dahil ang nararamdaman lang natin, puro ligaya sa pagkaalam ng kanyang mga kautusan at pagsunod natin. Kaya yun, nawawala na. Pinaglalaho na ng Panginoon yung pagiging alipin ng bawat sa atin, kundi kaibigan. Na wala tayong katungkulan, kundi mga banal na mga gawain na nagpapaligaya sa atin, nagbibigay sa atin ng sarili nating mga kalayaan. Na wala na yung bigat, kundi yung gaan sa buong buhay natin, sa buong araw, sa bawat sandali. Kaya magpatuloy, tumibay, magmahal, gumawa, maghari ang Espiritu ni Kristo ng Panginoon sa atin. Lumaya, ngumiti, lumigaya, kumapit kay Kristo, araw-araw, Pasko. Ano ba yung Pasko? Yung Pasko, yun yung Passover. Yun yung celebration ng nakalagpas na yung masamang espiritu noon na kumitil sa mga panganay na anak na lalaki. So, nung mga alagad ng Diyos ay sumunod sa Panginoon na naglagay sila ng dugo dun sa harap ng pinto nila, mga anak nilang panganay na lalaki hindi namatay. So pagkatapos nun, ng Passover meal, ibig sabihin ng pagtatagumpay na. So pagtatagumpay yun. Kaya yung Pasko, yun yung pagtatagumpay, yun yung ligaya sa puso. Kaya yun yung araw-araw na mararamdaman natin pag pinili natin yung pag-ibig at kaligayahan. Kaya talagang walang imposible. Lahat ay posible. Dito iniiwan niya sa John chapter 7 yung mensahe niya na kung mapanatilihan natin yung pagpili sa pag-ibig at sa kaligayahan sa puso. John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kaya makikita nyo, walang nararamdaman nyo sa inyong buhay na walang imposible kahit tayo ay lumalakad sa mga kahirapan, sa maraming pagsubok. Pero naghahari pa rin yung saya sa atin. Yun ay isang pagtatagumpay. Tigit sa lahat, yun nga, kung ano yung hilingin natin sa Panginoon, ipagkakaloob niya. Bilang tayo ay mga banal na anak niya.
mga nagbabanal patuloy sa harapan niya, ay walang imposible sa anumang sitwasyon ng buhay. Kaya salamat sa Diyos.